Alam mo ba na ang mga bundok, ilog at dagat ay may malaking papel sa pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo? Sa video na ito, pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig. Ilalarawan natin ang bawat isa at tatalakayin din ang mga hanap buhay na karaniwang matatagpuan sa mga lugar na ito. Simulan natin sa mga anyong lupa. Ang anyong lupa ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng kalupaan na makikita sa ibabaw ng daigdig. Isa sa mga halimbawa nito ay ang bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Karaniwan itong matarik at mataas kumpara sa kapaligiran nito. Makikita sa mga bundok ang makakapal na kagubatan at iba't ibang uri ng halaman at hayop. Sa Pilipinas, isang kilalang halimbawa nito ang Bundok Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa. Sa buong mundo naman, kilala ang Mount Everest sa Himalayas, na siyang pinakamataas na bundok sa daigdig. Sa mga lugar na may bundok, karaniwang hanap buhay ang pagsasaka sa gilid ng bundok, pagtatanim ng gulay at prutas, pagmimina at turismo tulad ng hiking at mountain climbing. Bulubundukin. Ang bulubundukin ay magkakadugtong o magkakasunod na mga bundok na bumubuo ng isang hanay. Halimbawa nito sa Pilipinas, ang Sierra Madre Mountain Range na pinakamahabang bulubundukin sa bansa. Sa ibang bahagi ng mundo, kilala ang Andes Mountains sa South America. Sa mga bulubundukin, makikita ang hanapbuhay tulad ng pagtatanim ng kape, gulay, at prutas, pati na rin ang ecotourism at pangangalaga ng kagubatan. Burol. Ang burol ay mataas na anyong lupa, ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Karaniwan itong may bilugang hugis at hindi gaanong matarik. Isang kilalang halimbawa nito sa Pilipinas ang Chocolate Hills sa Bohol. Sa mga burol, madalas makita ang pagtatanim, paghahayupan at turismo dahil sa magagandang tanawin. Bulkan. Ang bulkan ay isang anyong lupa na may bunganga o butas sa tuktok kung saan maaaring lumabas ang lava, abo at usok mula sa ilalim ng lupa. Isang kilalang halimbawa nito sa Pilipinas, ang Bulkang Mayon sa Albay, na kilala sa halos perpektong hugis nito. Sa ibang bansa naman, kilala ang Mount Fuji sa Japan. Sa mga lugar malapit sa bulkan, karaniwang hanap buhay ang pagsasaka dahil sa matabang lupa, pati na rin ang turismo. Kapatagan. Ang kapatagan ay isang malawak at patag na anyong lupa. Sa Pilipinas, halimbawa nito ang Central Luzon Plain, na kilala bilang rice granary ng bansa. Sa mga kapatagan, karaniwang hanap buhay ang pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng palay, mais, gulay, at iba pang pananim. Talampas. Ang talampas ay isang patag na anyong lupa na matatagpuan sa itaas ng bundok o mataas na lugar. Halimbawa nito sa Pilipinas ang Bukidnon Plateau. Sa ibang bansa naman, kilala ang Tibetan Plateau sa Asia. Sa mga talampas, makikita ang hanap buhay tulad ng pagtatanim ng gulay, prutas, at paghahayupan. Isla. Ang isla ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig sa lahat ng panig. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla, tulad ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa ibang bansa naman, kilala ang Greenland, ang pinakamalaking isla sa mundo. Sa mga isla, karaniwang hanap buhay ang pangingisda, turismo, at kalakalan sa dagat. Lambak. Ang lambak ay isang patag at mababang bahagi ng lupa na napapaligiran ng mga bundok o burol. Madalas itong matatagpuan sa pagitan ng dalawang bundok o bulubundukin. Sa Pilipinas, isang halimbawa nito ang Cagayan Valley, na kilala sa malawak na lupang sakahan. Sa ibang bansa naman, kilala ang Great Rift Valley sa Africa, isa sa pinakamahabang lambak sa mundo. Sa mga lambak, karaniwang hanap buhay ang pagsasaka dahil mataba at angkop sa pagtatanim ang lupa sa mga lugar na ito. Tangway. Ang tangway ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig sa tatlong panig at nakakabit sa mas malaking bahagi ng lupa. Sa Pilipinas, isang halimbawa nito ang Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Sa ibang bansa naman, kilala ang Arabian Peninsula, isa sa pinakamalalaking tangway sa mundo.
Sa mga tangway, karaniwang hanap buhay ang pangingisda, kalakalan sa dagat, at turismo dahil malapit ito sa mga anyong tubig. Bukod sa anyong lupa, mayroon din tayong anyong tubig. Karagatan. Ang karagatan ang pinakamalaki, pinakamalawak, at pinakamalalim na anyong tubig. Halimbawa nito ang Pacific Ocean na pinakamalaking karagatan sa mundo. Sa karagatan, makikita ang mga hanap buhay tulad ng pangingisda, paglalayag, transportasyon ng kalakal, at pananaliksik sa karagatan. Dagat. Ang dagat ay mas maliit na bahagi ng karagatan at kadalasang mas malapit sa kalupaan. Halimbawa nito sa Pilipinas ang West Philippine Sea at Sulu Sea. Sa mga dagat, karaniwang hanap buhay ang pangingisda, turismo, at paglalayag ng mga barko. Loook. Ang loook ay bahagi ng dagat na bahagyang napapaligiran ng lupa. Halimbawa nito ang Manila Bay. Sa mga loook, karaniwang makikita ang pantalan, pangingisda, at kalakalan. Lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Sa Pilipinas, halimbawa nito ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa bansa. Sa ibang bansa naman, kilala ang Lake Superior sa North America, isa sa pinakamalalaking lawa sa mundo. Sa mga lawa, karaniwang hanap buhay ang pangingisda, aquaculture, at turismo. Ilog. Ang ilog ay umaagos na anyong tubig na kadalasang nagmumula sa bundok at nagtatapos sa dagat o karagatan. Halimbawa nito sa Pilipinas ang Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa bansa. Sa buong mundo naman, kilala ang Nile River sa Africa, isa sa pinakamahabang ilog sa mundo. Sa mga ilog, makikita ang hanap buhay tulad ng pangingisda, irigasyon para sa pagsasaka, transportasyon at turismo. Talon. Ang talon ay anyong tubig kung saan bumabagsak ang tubig mula sa mataas na lugar tulad ng bundok o bangin. Isang halimbawa nito sa Pilipinas ang Maria Cristina Falls sa Iligan City. Sa ibang bansa naman, kilala ang Niagara Falls sa pagitan ng Estados Unidos at Canada. Sa mga talon, karaniwang hanap buhay ang turismo, gabay sa mga turista, at pangangalaga sa kalikasan. Sa kabuuan, ang mga anyong lupa at anyong tubig ay mahalagang bahagi ng ating daigdig. Hindi lamang nito hinuhubog ang anyo ng kapaligiran, kundi nakaaapekto rin ito sa pamumuhay at hanap buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, mas nauunawaan natin kung paano ginagamit at pinapangalagaan ng tao ang mga likas na yaman ng mundo. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga natatanging katangiang pisikal ng daigdig, partikular ang mga anyong lupa at anyong tubig. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.